reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa to ang sa ato sa Marajaw na kabubutonan Unique Maximum Toothpaste Tatak alas 8:51. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa straight to the point. Marajaw na buntag na saba sa ijutanan na dinig sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kumana adlaw Huwebes na pitsa 28 ng Mayo 2026 balik ka trabaho na isab natanan nato ng mga kawani sa gobyerno o lakip na sa pribado. Kumusta tanan nato ng mga sukintig paminaw sa 74 ka mga barangay ang sakop dinhi sa ato syudad didon sa Siargao, Bukas Gandhi Island sa Dinagat Province kutob sa maabot sa ato Sibia didon sa Southern Leyte ang sa mga kalungsuran sakop sa Agusan Sur, Agusan del Norte o Surigao del Sur. Labaw na sa mga nagtanaw diyon sa live stream sa Facebook page ng RMN na DXRS o sa mga namati diyon sa may 94.1 IFM Surigao. Sa pay-answer matik 94.1 IFM Surigao. O Huwebes na hapit na kan matapos o hapit na mapupos ang buyan sa Mayo arang nagudto kadali. Kagahapon isa ka makasaysayanon ang himo sa kagamanan sa syudad pinaagi na sa blessing o pagpasubo sa pagtapos o kompleto na footbridge andito sa Kantiasaysan na Barangay San Pedro. So tag subli na insab ini na tag blessingan o tag pasubhan na kagahapon pinaagi na sa pagpanguyon nila Mayor Paul Dumlao o Vice Mayor Pons Kasura o sa tibok konseho sa syudad. So congratulations sa kagamanan sa syudad sa ini na pagtapos na isab na isa ka proyekto na maghatag na karajawan o taglaong pa kalambuan o ka komportable sa ato mga barangayanon didon sa magkonektar na mga barangay sa Kantiasay sa ng San Pedro. Dugay-dugay sab ini na tapos tungod dagay sa pundo na tagahin gikan gadud mismo ra. Way nagmatud pa way naghatag ni ini na pundo sa iba na mga ahensya o sa nasyonal na gobyerno kundi na pundo ra gikan sa 20% development fund na kagamhanan sa syudad. Bana gadud amo na matud pa pag sugod pa anan ini na amo na proyekto nan zaton 2023 waya dadon ini sa Madadaw gikan sa pagkahugno na ini pagkaguba nan zaton bagyong Udet. So 2023 na si na taga-sugdan ang pagtrabaho o natapos. Bali ito yung sa gihapon ka duha ka tuig na tapos na amo na proyekto na isa ka matawag nato na arang nagkonkrito na siya footbridge ini siya o nagkonektar sa ini na duha ka mga barangay an San Pedro o Hanigad pasingod na ini sa Kantiasay. So malipayon ang mga barangayanon nato ang kagahapon na sa katapusan magamit na gadud an 407 ang gitas-onan ini 470 metros 470 meters ang nakatas-onan ini na tulay. O grabe ka gwapo kay kagahapon kun amura ini subsidian na sa Siargao pa Afam Bridge. So mahimo na sabi ni na attraction sa tanan nato ang mga mobisita didon sa amo na mga barangay particular na didon sa islanan Kantiasay sa barangay San Pedro. Congratulations sa ato ng tanan ng mga barangayanon o manginaot kita na ini na tulay makahatag na nadugang na ka-asenso sa ini na ato mga barangayanon didon labi na sa idyo mga panginabuhian ang idyo ekonomiya diha. So congratulations sa tanan nato ng mga officials sa syudad o sa mga tungdang ahensya na nagatabang na matapos inin amo na footbridge Kantiasay San Pedro footbridge.
Sa ato pagpadadyon ko man na adlaw nagpadadyon an lain na sab nakalihukan sa syudad ang pagpaygadyon nan inin People's Day sa Barangay Nabago. Barangay Nabago. Oh, jaon din doon ang libre na serbisyo, wayay bayad, tagpaduol sa ijo ang mga ahensya sa gobyerno sa syudad. O pahimos rin niyo i-grab ang oportunidad na jaon mismo sa ijo barangay para di na kamo magkari-kari pa taga Nabago diri sa tunganan na syudad para mamiliti o mahasol pa sa ijo mga katujuan sa nagadaiyang mga buhatan dinhi. So maradyaw jaon nagpadadyon inin People's Day program sa pagpanguyo gihapon nila ni Mayor Paul Dumlao o ni Vice Mayor Ponsa Kasura. Kung adlaw ma-avail niyo ang nagadaiyang mga inin serbisyo na libre labi na sa tanan ng mga lumulupyo diha pagpakonsulta kamo kay jaoy libre na mga tambay. Jaoy isa ba mga libre na mga tambay bakuna para sa ato ang mga kabataan. Magpa-immunize sa inyong mga kabataan. Kung sino dyan gusto magpatuli, pagpatuli ka mo kajaon ng taga City Health o iba nan ini ang Department of Agriculture isab mga hatag ng mga seedlings mga para sa mga tambay, bitamina ng inyong mga kahayupan. So initanan ang mga serbisyo lakip na dyan mga magpagwapo diha pa manicure, magpa-haircut. Jaoy libre na haircut sa massage o lakip na ni ini ang manicure pedicure natod gihapon sa inin People's Day program. Inin nato second portion sa ato programang Straight to the Point. Tagapalizuhan ni isa ba sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Megasoft Hygienica Products Incorporated ang tighimo ng lampin na pants baby diaper o sa Caesar sanitary napkin na padadyo nidyo na mapalit sa tanan na mga Mercury drugstores nationwide o sa mga grocery stores. So pahimusli nidyo ang paggamit na ini kay barato ra ang mga matud pa mga produkto na ija sa Megasoft Hygienica Products Incorporated and Lampin Pants Baby Diaper and Caesar Sanitary Napkin na bisan di doon sa ija mga suki ang mga silingan ng sari-sari stores ijo na ini mapalit. Alas 8:58 na kuman na buntag ang mga kaigsuunan ato na sab adjuan ang mga update na happy na nakapulisan sa syudad si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban para sa dugang ng mga update sa ilang mga pagpaningkamot dinhi sa pagpatunhay sa kahapsay sa nanakalinaw dinhi sa tibuok syudad. O ato lamang siya adjuan ng mga update ang kabahin na ini sa mga panitabo isab sa mga ilang mga pagpaningkamot na matud pa mahimuan na mga kasulbaran isab na pipila ka mga panghitabo labi na ang mga krimen isab na nahitabo dinhi kuman lately o lakip na inin ilang mga pagpaningkamot sa iban pa ng mga kampanya na nakapulisan. Ini kuman si Attorney Mariano Lucban and happy ng CTPNP. Good morning, Attorney. Good morning, Ma'am Gay. Og saan namin diri sa RP Index is RMN. Okay. RMN. Kumusta? RMN. Kumusta, Attorney? Ako lamang pakisayran ang mga update ako man. Kay medyo dagan-dagan ini na mga taga kabisihan isab na CTPNP. Opo ma'am, ang kanato ko man may mga insidente sab kita diri sa Surigao City. Pareho di other din natay isa ka kaso ng murder incident. Adto sa may sitio Aper sa ngay barangay Anumar, Surigao City. Ang iya na inahan gihat sa manggod sa may liog ng iya na bata. So mao adto na na napatay kay ang bata niya na nagpatay doon sa inahan si Rigi Borja Lugsanay. Lagi si ma'am kadto si Lugsanay lagi ang pinatayang iya na inahan. So anak, oo. Anak ma'am. Tapos ang ang nahitabogan niya doon nanawag diri si Kapitan the other day kadtong Mayo 26, 2026 kay nagpatabang lagi sila
ang suspect manggod ni dagan magsulod dun sa sulod ng balita sa kwarto. Inabot gani adto ng alas 3 ng hapon ang pagkuha ng SWAT nato kay ang ginikanan awad to guide na suspect na agoid hatsa sa kana ay kutsilyo na ginamit dun sa pagpatay dun sa iya na inahan. So tagko na namo tagko ng kwadro si ang barangay official doon si kapitan na as much as possible kung pwede man-negotiate adto kay ang report manggod ng aman sa mga lumon na ato'y diferensya sa Pangisip. pag-iisip ma'am tapos mauto na tagpaning kamutang gay nato ng SWAT nato na ma-neutralize na at least buhi gihapon adto kay dili lagi makontrol kadtong suspect, dili gid magpasulod dun sa kwarto. So tagko na nato na ang last resort talaga namo adto i-assault talaga kadtong kwarto. Pero sabi kong kaya raman na dili ma-injured ang suspect paning kamutan nato. So para ma'am ginakuha nato ang suspect na why injury dili sab nato nagamitan na ng lethal weapons. Kay tagakos manggod adto tagdosmog ng mga SWAT nato dun. Kay sabi kong ato wala tanan na mahimo mapusil gayud adto. Kay wala naman sakto na pag-isip. So para nakuha nato ma'am gi ko manana adto na binutang nato sa MCI until such time na ma-found out ni Dr. Bose na ma-examine siya. Na-inquest na dito siya sa crime of parricide. Okay. So kasuhan gadud si bisan pa man sa zaon mga istorya na siya may dili sa may sakto na pangisip, attorney. Opo ma'am kay ang sakuan manggod nato sa exempting circumstances sa revised penal code, although ang isa diyan sa tagtawag nato na exempting circumstances ang insanity. Ang korte ra manggod ang magdetermine yan kung insane ba siya at the time na na-commit niya yung crime. So kinahanglan nato na i-inquest, but although ipa-subject na nato for neuropsychiatric exam adto na psychiatric exam kadto na tao para dili nato may tibo diri sa custodial facility kay delikado man yan. So kinahanglanong guide na mag-undergo ng psychiatric exam doon kang Dr. Bauson para mabutang doon sa dyan sa MCI nato kay kinahanglanon manggod na i-treat ng sa CSWDO nato. Pero dyan ko dyan ini isa background na matud pa dugay na si dyan na dyan taghampi na sakit sa pangisip, attorney, sa ijo nakuha ng mga impormasyon sa pamilya? Sa background investigation na ma'am na siya'y na agoy siya'y history na siguro dili na sustain ang tambalaan siguro na tagresita ng doktor mao ganito that time na tag-injectionan siya ng kadtong I think nurse kadtong in charge diyan sa may MCI na control ng CSWDO. Ang findings niya gani adto aggressive gayud ang tao. Sumoto tagpabantayan gayud nato sa PNP personnel nato doon tagpatabangan nato ang doon sa mga personnel sa MCI facility para ma-ensure gayud na dili manghilabot doon sa ibang mga tao na may diferensya ba na naadto doon sa facility. Pero si Ja sa facility ng Jaon si Japuman sa kustodiya, umay ni si Ja nag-inusara ra waya si Ja itimo sa iban, attorney kay nakahalo siya doon ma'am pero tagpabantayan nato sa sa PNP personnel nato na na naman sa badto ng initial na tambal na usual na tagkuan ng taga CSWDO kadtong in charge nila doon. But kuman na adlaw kay kahapon at to the time na tagdala adto dong sa clinic ni Dr. Bauson, out of town si doktor. So ang kanang secretary niya is ibalik kuman na Tuesday ang Thursday kuman na Thursday ang schedule niya ma'am na makuan i-examine ni Dr. Bauson pero na-inquest na adto. Okay. So bali waya gud si mo surrender sa dili na ini si taga istorya, attorney, taga dili ni surrender ma'am mo ato gayud siya mo ganito sabi ko kung kaya man nato na dili mapusilan paningkamutang gayud nato mo to nag-devise kami ng strategy na unsaong gayud ato na makuha na dili mapatay ang suspect. So para na successful man sa bang ato na strategy.
Oo. Kay tagdosmug adto ng SWAT team nato doon sa area. So daya-daya paghapon nila sa ida pagtago sa kwarto, daya-daya Adto palitan tagpantago ma'am, Oo. ang mga weapons nagtago doon sa kwarto. Actually that time gani nagbinakos ng SWAT adto na agad siya kadtong kadto gani na grabe kataas na kutsilyo. Adto gayud sa lawas niya, buti gani dili na dunggaban ang personnel nato. So ikabali attorney, dugay na ba da ini na matud pa kaibanan sa pamilya na may diferensya o amo pa nagpakita na ini na grabe na pareha ini na ija na tagapatayan ka og galingon na ija nanay. Dugay na nila kauban na doon ma'am kay ang kuan gani ng tawag gani ang kuan gani ng mga lumon kay murag nagkabikil ini ng mama. So siguro na trigger adtong kadtong diferensya ng tao kay adto gani doon sa crime scene siguro nihawa ang mama kay bitbit pa gani ang shoulder bag niya ginukod siguro ini mo tinamaan ng hatsa diri sa may liog hapit gani mautod. So mauto na nangadyo ng tabang ang mga barangay official pagkatawag nila mga bandang alas 12 gis ng Udto ba kadtong Mayo 26, 2026. So dalit na ito pina-dispatch ang SWAT na ito para ma-assist doon ang barangay official sa kamakuha na ito na suspect. So waya ibali nakasagda ini attorney asa dir na ini nahitabo. Okay sa gawas man bahin. Oo. Wala ma'am kay walang makakontrol sa iya ibing gani atong papas ang lumon kay nako naman grabe ka aggressive ng tao. Kadto na suspect ba. So arang ka kuyaw susama ni ini na sa parehan na ini na matud pa waya ini nakalimtan an isa tambay possible dili ni ma'am na dili na sustain ang niya dili na maintain kadtong tagpatumar sa iya na tambal. So mao ni ang isa sa isa ning sa tagkuan ng mga personnel nato sa CSWD kay na-open ko man ini sa ila. So marjaw gani attorney kay dihara sa ila panimayay ini na hitabo o gawaya na sa gawas o ya ni naangin na lain. Mao ma'am nidagan doon sa sa sulod ng kwarto nila nagtago gani dugay sabi ko dugay gani na dugay gani nakasulod ang SWAT kay tag-ayo-ayuhan pag negotiate doon before nato nakuha doon sa ila yun. Pero ini na mga panghitabo attorney matud pa dili manino akon primero pa ini na nahitabo no na may diferensya na patay sa dinhi sa syudad. Ikaduha na ini ma'am kay kadtong isasab kadtong minor na nabagtan diri sa may Riverside. Although ang findings naman sa badto ni doktor kay kadtong history niya doon sa mental health facility sa Valenzuela, I think Valenzuela adto sa Manila. Na talaga siya record kadtong minor sab na pinatay sa badtong kapareho niya na minor kay tungod sa cellphone. Oo, atong 11 anyos. Kadtong 11 anyos. Tapos adto masabad to adto doon tagbutang nato sa MCI facility although na i-file na ang adto na i-file na sab ang kaso. Ang kaso adto ang criminal complaints tapos taghuyat ra nato ang court order para ma-transfer doon I think sa RCY ini doon sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Kay mauman sa bangkuan ni Mayor na kinahanglan tanggalon diyan para dili ma-perwisyo adtong ibang mga mentally challenged individuals ba na nakabot nang diyan sa facility sa NCI. So pasakaan gihapon ng kaso bisan pa man ako na napamatud-an na jaoy ilang mga taglaong pahambin na sakit sa pangisip. Opo ma'am kay ang Defense Counsel Manila usually ang mag-invoke ng depensa niyan during the trial. Kay only the judge or the court will decide kung it will fall under the exempting circumstances on the ground of insanity. So ang role talaga namo niyan sa investigation kinahanglan i-file gayud ang criminal complaint tapos ang defense counsel niya ang mag-present ng medical certificate kung insane ba gayud ang tao kay kung ma-found out nila na insane na ibutang gayud na sa facility. Tapos i-treat siya pending ang trial until such time na maka-recover na siya. Okay.
So while dili pa yan fit for trial, so suspended gayud ang trial niyan sa kaso nila doon sa korte. O magpadadon ang treatment sa ija. Magpadayong ang treatment kay man na violation man na doon sa rules kung ipadadyon mo ang trial tapos unfit for ang akusado. So ini sila kuman daon sa una ini tawag na facility MCI facility ma'am, mentally challenged individual facility diyan sa Sitio Luok sa sa may Barangay Luna. Okay. Sa Sitio Luok. Marajaw kay daon na yung mga matud pa fasilidad nan ini na lahi andi doon sa dugay na yan tagkuanan ma'am ni Mayor, I think last year na katagkuan tag renovate nila sa Kapinastar ang dako yan na facility diyan sa diyan sa may Sitio Luok. Sa Sitio Luok, Barangay Luna. So dinino asa syudad Colonel, waya na ba iso na panidaan na ini mga latagaw na parehan na ini mga mentally challenged individual kay posible na mohimo na mga salaod o kaha maka kung masugatan nimo ka kuya usab kung amo ini sa panhimuon. Wala na po ma'am kay ang ang si Mayor saka ang CSWDO pag may makanotice niya ng mga concerned citizen diyan automatic mo report sa CSWDO. Ang CSWDO sabi i-assist namo diri kuhaong guide namo tapos dalho namo doon sa MCI facility. Kung taga Surigao City, pero kung dili na taga Surigao City, tawagan ang MSWD unang concern na municipality ipakuha na diri. Kaya ang tag-allowed ra dyan na ibutang pwedeng temporary pero kinahanglan i-turnover na kung asa nag-originate na municipality. Balikan ako daton na suspect na nakapatay sab na tunon si Anyos na minor diri sa may Barangay Luna daton last month. Bali ini si Jacoman matawag na taglaong pa nasulbad na kay nakilayan naman an suspect. Considered na yun sa kanamo sa investigation namo tag considered na namo yan na close. Pero ang kung sabihin nato na kisolve dili pa nato matawag na kisolve kay ang kisolve masabi ra nato pag na totally na decision na ng korte. So kuman investigation close na yan kay identified na ang suspect na i-file na ang criminal complaint. Tapos na nato na nakadetain na ang doon sa facility kadtong minor. So maura ka na ang nato na it's up to the court kung ipabutang nila dun sa kay actually ongoing ang treatment kadtong minor na bata. Kay minsan kuhaon namo dun i-assist namong si SWDO kay manawag mo na sila dalhon dong kang Doc Bauson para ipa-assist dun. Kay may treatment man gihapon adto. So nagsangat gazod ang pamilya may nagsangat na kaso. Opo ma'am, ang pamilya guide ang nag-file ng although pending na siya. Pending trial kay minor pa ang bata until such time na makamabot niya ang legal age of majority na 18 tapos kung makonsidered na siya na fit for trial na. So amo ba dyan sa iba na mga cases attorney na kung minor pa for example dili way diferensya sa pangisip isa pa matud pa mabayaran an isa sa laod na himo. Usually pag mga above 15 but below 18 nakakommit ng crimes tapos na found out na may discernment pailan talaga yun sa korte ng criminal complaints pero pending trial until such time na maabot niya ang legal age of majority kanang pag 18 niya saka magsugod ang trial. Pero kung until such time na minor pa na kay sa Republic Act 9344 dili gay na pwede i-trial kay minor pa ang bata. Og inin sa mga nahitabo isa ba ako man na attorney na mga disgrasya sa dinhi sa kadayanan nato dinhi sa mga barangay na diin mga motorista na mga na-involve ato na sayran na dya mga nangamatay pamanggani padadyon na naibay ako na padadyon na iso mga tagahimo na paningkamot labi na ini sa mga curfew for minors. Ang mga sa traffic accident naman ma'am adtong isa na hit and run sa Batdi kadtong duha ka beses na nakaligis kadtong taga mainit the other night
twice na naligsan kay nauna nadusbugan na sagi ng multicab tapos nadoblihan ng bios, patay ang ang family ng victim. Nagsitol na sila ng respondent kay actually mga tagtawag nato na mga culpable felonies. Wala siya intention talaga na makakommit ng ingana na purely accident. So pwede man yan isitol nila. So allowed man na under the rules or even sa ato na balaod. Pero kung dili gay na masitol, mapay lang gay nato na ng na reckless imprudence resulting in homicide usually. Pero ang ang jurisdiction niyan usually kanira man sa first level court sa mga municipal trial court in cities sa MTCC ba. Okay. Or MCTC. So more na sitol halos tanan na nato man traffic accident na sitol drama ng kay mga purely accident ra gayud talaga. Mga aksidente sa mga ininato mga minors na disgrasya sa motorsingle attorney, daghan pagyapon ini ang mga kaso no. Medyo gamay-gamay na ma'am ang kay even ang mga counterparts nato na LTO, ang HPG, ang PMFC, kita kami diri halos usually nagro-rotate sa mga random nagkakandak ng mga checkpoints na mahadlok sila. Medyo na ubos-ubos gamay ko man na panahon. Mara daw hinua attorney, basta visible makakita manhunong dadon pasabot lamang gado ini na jay ilang mga posible na mga kalapasan kay manhunong di man mulabay sa checkpoint. Maganda ang sabi gani kung dili na gusto mahasal mag-comply gadun sa mga requirements ng sa land transportation na balaod natin. Labi na ini nato mga motorista o naka-motorsingle kay amoy pinakasagad gadun daghan ang mga naggamit na ini labi na nato mga kabataan o bisan gani ato mga tinun-an. Mag-ingat gayud pag ng mga motorcycle na yan kay usually maugad ang cause ng accident lalo na kaning mga kadlawang kumagay tagpaiba ko na sa bank checkpoint kay minsan pag mga mahubog maugad na ang tendency ng And diri sa may barangay Sabang na area pasingod dito sa Lipata arang sa diha mga disgrasya Colonel. Kay minsan ma'am ang sabi usually kaning mga rush hour minsan magsingit-singit mao na minsan masagi. So, mao na usually sa data namo mo ang minsan ma-observe namo siguro kaning magdinali pa tapos magsingit-singit during rush hour. So para mao man sab na-observe namo ma'am. So sa data gajud ang kasagaran ng mga madisgrasya Colonel may ni mga four wheels o sagad gajud mga naka-motorsingle. Taas guide naman ang kaso ng sa motorcycle. Okay. Okay, salamat karadyo Colonel na inyong mga update o ani mo mensahe subli sa tanan mga naminaw ko man. So ang kanasamo ang mensahe ko sa mga sa katawhan na permi kita mag-amping lalo na kanang mga nag-drive ng mga motorcycle. So as much as possible tanang kita mag-observe ng traffic rules and regulations saka disiplina. Kay dili raman kita ang maamong anin sa aksidente makadamay pa kita ng inosente na sibilyan. Tapos minsan ang worst ani mapatay, mabalda kay ibin gani adto sa isa sa area doon sa self accident ra adto kang adtong kay Christine aldon sa self accident ra adto. So mao na diri sa gid kapatay ang so mag-amping gid tapos kung ano gid ang kinahanglan na protective gear magamit gid kita tapos hinahinay ra gud kay maski anong kanato maski hinay ra kita magpadagan makaabot man gihapon kita. So kay sa nagdali kita maaksidente na hinuon. So mao ra gid ang advice ko ma'am. Okay. Salamat Colonel. Good morning. Thank you. Good morning. Ijo na bati si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban ang hepe ng kapulisan sa syudad. RMN Exclusive. Alas 9:19 na, oras ato na sa ato ng Pride Bar. Ato pagiginabi sa hepe ng kapulisan sa syudad, Attorney Mariano Lucban, ato di sa ato sa marjaw ng kabubuton ng D3 Biofood Supplement na mapalit nidyo sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores sa dini sa ato syudad sa na probinsya. Salamat sa Edwina sa Flower Shop, sa iso mga panginahanglan na mga presko ng mga buyak sa tanan okasyon, amoy sukiaan Edwina sa Flower Shop. Na dyan may mutang sa NPC Arcade, Dayan Amat inin na syudad. Seed liniment oil, ang padadon isab na mapalit andid on sa tanan ng mga grocery stores sa syudad. Sa ato pagpadadon,
Diyan nagtapok kuman po si Sok inin na pipila ka mga motorcycle na mga city liners dinhi bahin na sa may National Highway dinhi sa may sa dili pa diha sa may checkpoint diha na pasingod na sa Barangay Luna. Daghan ang mga nagreklamo gihapon ng mga motorista labi na inin ato ang mga barangayanon diyon sa Barangay Luna, diyon sa mga muuli diyon sa may Sitio Luok, diyon sa Bernadetta Village kay say lagi magpakyaw ini sila mga tricycle gikan din sa syudad di naman pasudlo ng mga city liners kay may lagi ordinansa na tagapatuman ko man inin ato mga city liners dili na basta-basta maka agi diyon sa National Highway kay dito may matud pa Barangay Luna liners sab ng mga tricycle na dito na lama dito rasab sila sa Luna mag serbisyo sa ini na mga baryuhanon pero nakapait nan ini kay matud pa lagi na sa kagamay nan inin ato syudad na diin gikan din sa syudad nato ang mga barangayano na mukadon diyon sa Barangay Luna di naman magdubli naman sila ng pasahe kay mo diyan may mga tricycle driver para maglikay na sila mamultahan di naman sila mo diretso sa Luna kay sugod ng pizza 20 tag sita naman nato mga city liners na makasuyod doon sa bahin na Barangay Luna o kutob ra gud ihatod nila ang ilang mga pasahero sa kilometro 2 sa may Barangay Washington o paglahos dito sa may water district dapat dito ka manakayan na pasingod sa Luna ato na mga tricycle na para sa mga Luna liners pero inin mga bagutbot sab kuman inin pipila nato ang mga inin ato ang mga barangayano na nahasol sila kay sa dunang kaong na bisan uno orasa kadi adto na mag sakay sila mo para labi na kun na 10 oras na ng gabi na usay pakyawon nila pasingod dito sa Barangay Luna ang mga tricycle nagikan dinhi ang kay ayang tuduon paghanap nila kun tricycle driver ba na mga Luna liners so ini sa nila problema na paghatagan punta sa sila na inin mga konsiderasyon labi na inin ato mga tricycle driver na nagreklamo sab na kung amuhon ini na stricto ka jud implementar ang balaod na ang mga Luna liners did unra amuray makasuyod dito sa Barangay Luna o inin city liners di na makasuyod na anhira sila din sa tunga ng syudad maglibot-libot nan unta kaya may ila sa reklamo na ini mga taga Luna liners makahimo man sa pagpamasahero dinhi palibot-libot dinhi sa syudad adiser mo uli dito sa Barangay Luna so amo may sabi ni ila problema na umandi para dili mahimong para patas ba patas mahimo na inin na taga matud pa para sa tanan na mga liners so ini sa nila reklamo so ini amoy ato taga pakisayran na kuman kuno labi na kay sige naghimo ng checkpoint kuman ang LTO ang Surigao City Traffic Management Office para mapahapsay lagi ang jagan sa trapiko dinhi sa syudad tungod sa kadaghan na ini mga sakyanan plus daon pay mga motorista na bisan hai parking dinhi sa tagkakilid na ato mga kadayanan labi na dinhi sa tunga ng syudad so taga paningkamutan kuman ang RMN na makuha isab ang mga habig ng LTO na ini na ato kay isa man ka national matud pa isa man ka national law o balaod nun na magdili sa inin mga motorized tricycle na mo agi diyon sa National Highway pero taglaong palagi na amo taglaong pa na take precautionary measures amo para prevention man gadud sab ini para sa ato ang mga inin mga motorcycle o labi na mga tricycle na mga serbisyo sa katawhan o sa publiko pero dili magado sa unsi basta na masunod kay usahay sa lagi yung mga magahi na mga tricycle na mag-agi-agi din una usay magpatunga pa dili kun sa ila linya na daon tapos amura na national highway na raba daon amo daon na sa mga disgrasya pero di sa nimo kalikayan kay sa iba na mga bahin na di kalikayan na ari gazud mo agi sa national highway inin nagikan sa mga barangay ng mga tricycle unit
So paglaong pasab nila na di sabi ni makatarunganon sa amo, habig nga dili sa patas an na balaod kun amo ini na di ra kang gusto kami makaagi diha. Gikan sa barangay. Kay mahimo man sab tuod ini na hasol sa tanan nila ng mga pasahero, labi na yung mga pasahero na imbis nagdaginot kita kuman kay grabe ka mahal ini na presyo sa petrolyo kada semana ra kan nagsigi taas. Magdubli-dubli an amo mga pasahi, ma'am. Sa dunan ka kung dyan bit-bit si nanay gikan diri sa tunga na syudad tapos ipahunong di doon sa may checkpoint ra kay adto ka sakay na sa balain para sa Luna. Ay bahin-bahin na kami ini. To the point. Ito may gud mga mato pa barangayano nato dito sa Luna na usay pakyaw nila. Pakyaw adto sa Bernadette Village sa si Chuluok. Kaya sa mo may madali nila pagpara, diyan may musugot. O mandili man ini matud pa makonsidera. Amo sabi niya nila mga pangutana. Para di na kami mahasol na nila mo mga dadunon kung bugat. Sabi na ini mga senior citizen. So kami na antos na nini na bilad sa adlaw na huyat-huyat ng tricycle tapos pag abot di doon pa dili pasudlon. Amo sabi niya nila mga reklamo. Nahain naman ang taglaong pa amo mga katungod sab isip mga sumasakay, mga pasahero. Amo ra sabi ni sa ato mga tricycle drivers, amo sabi niya nila. Ang grabe namo ng bayronon nanining kada tuig naninin amo mga bayronon para sa amo pag-renew mga permit namo para kami makapamasahero para lehitimoan amo mga pagpanginabuhi. Sige man sab kami ma'am, amo sabi niya nila mga yango naninin ato mga tricycle drivers. Sige kami amoy taggukod permi na ini na amo gani. Pila ra usay namo maabot sa isa ka adlaw kundi gadto kami maningkamot na inin adlaw pa na usahay grabe ka paso. Grabe ra kang gazud namo na paningkamot. Sige pa kami sita multahan. Na pareho ra man nang inabuhi naningkamot ra kami ini. Amo sabi ni sa nila mga yango na dili makonsidera. So unta mahatagan sab ini na pagtanaw labi na kuman na panahon na grabe ka grabe ang taglaong palagi nato mga paningkamot nato di lamang siguro kung sa transport sector in ato mga tricycle drivers bisan gani kun sa ila mga ayuda dili pa ini igo inin ila mga taglaong pa fuel subsidy. Kaya matod pa nila, grabe sab, kung mulaong ang mga empleyado sa gobyerno na kamoy grabe disweldo ka mo tapos dagko iso mga bayro nun sa tax kay kami sa badya. Diyan may mga tax ininamo. Gagmay man tuod tungod kay gagmay namo kita pero pareho kita na nagbayad. Naunta mahatagan sab nan patas na pagtratar. Amo sabi niyan ila mga hangyo. So kuman taga paningkamutan na RMN kung unay nahimong matud pasulbad sab nan ini. Kay jao may gadyo di ba na nakalusot ra gihapon sab am consider kung jaon lagi kung wayay lagi traffic enforcer kung wayay dito naghimo na paglaong pa checkpoint. Nakay kuman random ra ba ning checkpoint bisan uno orasa bisan nagabi gani maghimo ng mga pag checkpoint nato mga otoridad na LTO na city traffic enforcers nato para pagsita sa atong mga motorista labi na daton mga malapason gazon. So ini amoy taga paningkamutan kuman para mahapsay pero ato lamang ini pahimangno sab sa tanan mga motorista mapribado man o mga sakyanan nga pampubliko na kinahanglan gazon na may disiplina sab kita dito sa kadayanan. Kaya mo ra mo ang pinaka-importante kay dagan ni mag-drive din way mga disiplina way mulaong sila na kompleto sila na ila mga dokumento sa LTO, driver's license, mga riso ila mga sakyanan pero dili maradyaw anila sa mga taghimo didon sa kadayanan. Amo gani na usay makaangin adyaw mga disgrasya didon. Kay mga malapason sa boy disiplina dili mahibayo sa mga balaod trapiko kay hindi tag-unura na ila mga pagpamati didon ng seminar. Nakaseminar baka gazon ng tinuod o mga palusot o nakaangkunan inin amo na mga inin taga laong palagi mga lisensya di magani mahibayo sa balao dito sa jagan sa trapiko parking ra bisan hae
So ini amoy ato ang mga taghimo isabaan ng mga padumdum subli na ato mga otoridad, labi na sa ato mga motorista na magbaton na disiplina sa kaugalingon diyon sa ila pag-drive o magtuman gajud sa mga balaod trapiko. Alas 9:29 na og kuman taod-taod ijo na mga batian ijo mga paborito ng mga drama din nila manggihapon sa 918 sa RMND XRS sa AM band o kung gusto niyo ng mga gwapo ng mga huni o awit tune in kamo sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Adto tuod niyo kalimti kuman Sabado na pizza 30 ng Mayo isa ka evangelical crusade nag-awhag sa ijo tanan libre ini di doon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gym alas 6:30 sa gabi. Hatod ini kuman sa ato anan Fruitful Harvest International Ministry na nagatanyag ng mga free medical, dental, optical mission o evangelical crusade. So una na ini kuman na Sabado Mayo 30 alas 6:30 sa gabi di sa Barangay San Juan Multipurpose Gym an evangelical crusade o gadyaoy ila libre na raffle giveaway sa tanan na mga mutambong duha ka mga bisikleta tapos mga kinilo na bugas sa mga school supplies. Pagka Miyerkules Hunyo 3 June 3, alas 6:30 sa gabi, ari na sa Surigao City Gym an Evangelical Crusade o gihapon libre na mga raffle giveaways. Diyan motor single na iparaffle o mga kinilo na bugas. So, reminder lamang sa mga mahimong mananaog sa raffle na kinahanglan jaong kamo present gajud atol sa muna kalihukan sa pag-claim sa ijo mga papremyo. So, tanan na mga mo attender automatic na maka-intra sa paraffle. Alas 9:31 na ato na sayran dito sa kauluhan na sangatan gajud sangat na Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group CIDG sa Department of Justice ang kasong obstruction of justice kontra na kay Senador Robin Padilla o iban pa ng mga individual na jaon sa likod matud pa sa pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa gikan sa protective custody na Senado o sumaya pa ng CIDG na matudlo na dungan lamang sa isa taga sakyan ang taga himo ni Padilla kay de la Rosa na daton sa sa kaadlaw ng Mayo 14 o natumbog isab ng CIDG na may isa pa kasakyanan na nagsilbi na escort o backup car sa sakyanan ni Padilla. Taga-paklaro isab na CIDG na matud pa na subay ang sa ilang mandato ang legal action na maghimo ng investigasyon o ipatuman ang balaod na patas sa nanwayay taga-balibaran o tapinan. O kung ang mga individual ang aktibo na nakigakontsaba o kahaan ng ilabot sa pag-aristo o mitabang sa paglikay sa mga kriminal na nakasaya para malikayan ang matud pa pagkadaot ni ini ang sistema na hustisya o makompromiso ang ato kaapsay na publiko. Nandiyato na Mayo 22 tagpahayag ni Padilla na nakisakay lamang si De La Rosa sa isa sakyanan o tungod kay wayay daya ni ini na sakyanan o matud pa nagdumili isab ini si Jana o matud pa waya ni siya gud mabalibari kay nakisakay ra daw sa isa sakyanan og yan ni siya mabalibari og isa ra sa inita pakanaog dito na naog sa Makati City. So inisab amoy matud pa tubag nan senador sa inin na mga pagpangutana sa isa sa posible na pag-atubang nan kaso. Alas 9:33 na og taud-taud ijo na mga bati ani ijo mga paborito na drama. Og good morning sa tanan na mga nagatan-aw dito sa Facebook Live nato sa RMND XRS kay Randy Santisas og ngadto isab sa ako BFF Robert Honor ang good morning. Og ngadto sa ato mga suki isab diyon sa barangay Kagniyog barangay Kanlanipa Marazon Buntag. Update anay asa inin nagapadadyon na palarong pambansa ato ani pamation dadon kita ni sorry kita kadali ni teacher
Randy Lamanilaw didon sa may Agusan Sur sa palarong nga pambansa. Tanaw nato ini kaya kaganina subli nato na ay makita ang mga winners anan ini na palaro labi na sa mga gikan diri sa Surigao. Ini ang update ni Radyoman teacher Randy Lamanilaw live gikan didon sa may barangay o sa may Agusan del Sur. TXRS Radyoman Report. Marjan adlaw mga kasamang Surigao nun ining medyo Radyoman Randy Okay, Lamanilaw. si Katali teacher ako ng chance Randy na Lamanilaw maisugo sa ko ija kamay, no, sa report pag-inay sa sa inin nagpa- palarong pambansa 2026 na diin ija taga pakita dinhi ang mga update isa magikan dito sa palarong pambansa 2026. Og ato na sayran na ini amoy may pinakadaghan ng mga student athletes sa opening day pa lamang. Marjan adlaw mga kasamang Surigao nun ining medyo Radyoman Randy Okay, Lamanilaw. teacher Katali ako ng Randy chance na sa update palihog didon gikan sa Agusan del Sur. Ato balikan anay kay medyo ay technical problem dinhi sa ato linya isab para dinhi ato maklaruhan ang mga kalambuan dito sa Agusan del Sur. Marjan adlaw mga kasamang Surigao nun ining medyo Radyoman Randy Lamanilaw. Katali ako ng chance na maisuroy ko mo gamay no sa pag-inay sa nagpadagin karon na pagpahigajon ng palarong pambansa 2026. Amoy ng gate ng main entrance no sa mga playing venues diri sa Agusan del Sur. Ang kining venue sa inyo makita kadang tao delikado ng Caraga venue Region gid proudly sa gikan basketball sa Taganito National High School kung kang hain saan anato mga katawan din ka delikado ng Caraga Region proudly gikan gid na sa ganito National High School. Tree Park na taghimo na Agusan del Sur para maipakita ang kultura o mga maanindot nga lugar apil ang mga binaruan na nato mga katutubo na jari diri sa probinsya. Kuman mga kasama, ako ipakita sa inyo ang tipik sa mga nahitabo nga mga awarding ceremony kuman na adlaw Mayo 27, 2026 kung hain gi-awardan ang pipilahan nato ka mga atleta nga Surigao nun apil ini nato estudyante sa Surigao High Surigao del Norte National High School si Brianna Alea Erno kung ay nakakuha siya ng duha. And our gold medalist is from Region 13, Canada Gold, secondary level girls, 200-meter freestyle, Brianna Alea Erno. Ang ako doon na feel next palaro kay nakakuha ko ng 2 goals kay happy and proud of myself kay nakakuha ko ng gold para sa Amo Region. Hi, good afternoon. As a first-timer coach, as in grabe, nangurog yun na akong lawas pagka-first ni Brianna. First day pa lang, first goal. Then pagka-second day, same sub, nag-coach siya. As in, nagpurog ako while nag-cheer up sa iyaka. Then, magpasalamat ako sa Amo Governor Lendon Barbers, SDS, Ma'am Karen Galanida, and also TSO, Ma'am Vilma Owanete, ug sa tanan lumilihok sa Surigao del Norte. Salamat kayo, Ma'am Gov, sa inyong walay puwas na suporta. Dako ko magpasalamat sa among Provincial Governor Santi Canid Jr. sa paghatag og support not just sa atong mga Agsor athletes but also sa mga laing divisions like Surigao del Norte and Surigao City. Dako kayo magpasalamat labi na sa mga facilities kay paggamit sa mga suits nga gihatag sa especially sponsored by Congressman Edebong Plaza.
Samtang sa laing bahin usasab sa mga kipasidunggang atleta ana Surigao-non na si Anton Emmanuel Reliquite na Caraga Regional Science High School sa pagkuha niini ng bronze medals kauban sa iyang mga coaches. I really feel happy achieving this medal. Ever since then, I started swimming since kindergarten and I never gotten a achievement in the national stage up to this day. It's my third time competing in a palarong pabansa and it's my final year as well and it's really overwhelming. Thank you, Agsor, for the best hosting and that we garnered the best also. Even actually, there is a lot of challenges, but then we are able to garner the bronze medal. Thank you. Thank you. This is one of the best palarong pambansa that I have attended. And then we are so relaxed and happy, and we are able to have medals, no, to bring home in our Surigao del Norte and Surigao City division. Lain pang atleta ang nagpakita sa iyang katakos sa triple jump si Gisler Pellegrino ng Glover National High School, Surigao del Norte Division, kauban sa iyang mga coaches. Feel ko man grabe ka tipay kay may ako nang-expect na makamedal ko kay last year kay top 6 ako pero kuman nakamedal na, naka-bronze na. Thank you sa nag-train sa ako og pag-guide. Thank you kay Sir Tilocan, Sir Raymond, at thank you kay Kuya Miller. Thank you sa akong coach na taga-Claver na si Sir Noel Picanto. Thank you, sir, sa pag-reserve sa ako. Kung wala ko na mag-reserve, wala ako din yan. Thank you so much, sir. God bless to all. Giving you the latest updates of the ongoing Palarong Pambansa 2026 para sa RMN DXRS Surigao. Ini ang ito Radyoman. Randy Labanilaw, Maradyaw na Adlaw, Surigao. Bueno, amo sa to an himo an report update ni teacher Randy Lamanilaw si Surigao del Norte supervisor teacher Randy Lamanilaw so garbo nato na jay ato correspondent Radyoman na naka iban tungod kay supervisor subsidya sa Surigao del Norte division so host o MC ini siya permanente sa mga panaw na DepEd Surigao del Norte division labi na sa natad sa sports so salamat teacher Randy Lamanilaw nato dugay na isab ini nagikamingawan ni John na DJ dinhi sa RMN so pohon makabalik ra gyapon sa pag on air sa programa si teacher Randy Lamanilaw. Nato oras sa tatak alas 9:42 na. Usbo na ko Maradyaw na buntag di doon sa kay Chi Paular at Risqueo, Diana Rose, Azilago na Randy Ran Santizas. Maradyaw sab na buntag di doon sa may bahinan Dinagata Province, Maradyaw na buntag. Og ato na sayran na tuod nagpadadyon na taga-imbestigahan isa ka venue playing venue sa tennis ako dilak masadyo pa doon sa Agusan Sur na diin sayran nato na nasunog ini kahapon o kagabi o padadyon na tag-imbestigahan isa hinuon may mga nadisgrasya o ato na kuha ng mga report na wayay mga atleta na angin sa amo na kalit na pag-ulbo sa sunog dito sa may Agusan sa isa ka playing venue kahapon na adlaw so ina mo ato pakisayran ko ni mga update na ini uno na pakitabuan na isa ka playing venue na sunog dito sa Agusan na Sur sa ato pagpadadyon sa ato mga kalambuan gikan sa probinsya na Dinagat ato na sayran na isa sa mga first batch sa 23 na tuig na gidugayon sa pagserbisyo na magtutudlo dinhi sa Caraga Region si Ma'am Roberta Oblimar gikan sa San Jose Dinagat Islands nag-inusara na magtutudlo gikan sa probinsya na Dinagat na promote ubos na ini sa Department of Education's Program on Expanded Career Progression kun ECP na may teaching service record na 30 katuig na og na sayra nato na si Ma'am
si Ma'am inin gikan sa San Jose Dinagat Island si Ma'am Roberta Oblimar. Dugay-dugay na gadun si si Jara ang gikan sa Dinagat Province na naka-appeal sa inin na expanded career progression sa Tibok Caraga region sa Dinagata Province. O taga Butchag pa na padadyon ako man ang mga pagpaningkamot isab ng Department of Education ang mga taga ng pagkilaya ang mga teachers nato na nagsakripisyo ng dugay na panahon o gawaya di lamang basta-basta na ma-promote. Dahil iban din na pastila na pudpud na lamang manretiro na lamang ya paghihapon ma-promote. Ang iban din ni paspas bata pa dali ra karadyaw. Dahil iban diha. Pero sa ato pangutana tungod lagi kay sa kadugayon na nato mga karaan ng mga teachers kapuyan na ini sila mag-schooling o ano ba mga training. Pero dapat sa ila pagpabilin din doon na dyan sa gidugayon dapat ganoon na tanawon sa dyan ng Department of Education o para mapanaminan sa ng iban kung uno sab sila ka sincero ka committed sa ilang mga trabaho din sa Department of Education. So para dyan ba i-appreciate tagaanan na inin na matud pagpasidungog na ilang mga sakripisyo na nahimo doon sa pagtudo sa ato mga kabataan sa gidugayon na panahon. So congratulations kay sa first batch sa 23 ang matud pa pinakataas na pagserbisyo ng mga magtutudlo ang sa Tibuok Caraga region si Ma'am Roberta Oblimar na gikan sa San Jose Dinagat Islands ang nag-inusara na magtutudlo gikan sa probinsya ng Dinagat na-promote ubos na ini sa DepEd program on expanded career progression ko na ECP na may teaching service na may isa kasi natian sa isa pagtudlo mo abot na sa 30 ka tuig. Okay, salamat sa iso pag-iban din sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Huwebes apit sa 28 anan Mayo 2026 o ato na sayran na mga kaigsuonan na jaoy matud pa isa ka tropical depression na nakasuyod isab ang kuman sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility amo jaon na amping kamo kay posible na sahay kalit-kalit ang mga posible na mga pag-uyan kuman na adlaw dinhi sa ato isab ang syudad sa na probinsya. So take precautionary measures labi na sa mga gagmay na mga sakyan ng pandagat na mulawig diyon sa kadagatan sa isla sa mga island barangays o lakip na diyon sa mga taga-tawag pa nato na mga pasingod diyon sa Dinagata Province o sa Siargao Island. So unta ang tanan na mga mangingisda luwas sa iso kanunay na paglawig diyon sa kadagatan. O kaiban ako diri ko man sa control sila JO Bataan nato mga IT student si Zap Pilan o lakip na didon sa may transmitter site sila si Perly Fernandez o Gerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Futsu. Salamat ka radyo sa ijo pagpamati. Straight to the point. Ito ang DXR